Mahilig ba kayong kumain ng atsara at gumawa ng mga pickle? Sa video na ito ay papakita ko nga yung Indian way version ng paggawa nila ng ganito. Maaga nga nagising ang baby ko ngayon at maaga nga ding natapos yung pagpapaligo ko sa kanya at pagpapakain. May naghihintay nga ding trabaho sa amin ngayon dahil kagabi nga ay binigyan kami ng napakaraming gunda. Ito nga yung mga bilog-bilog na ganito guys, at dito nga ay lalagyan nga daw namin ng iba't ibang mga masala mamaya pagkatapos nga daw naming linisin isa-isa. Pagkatapos, ibababad nila yan sa may mantika and lalagyan nila ng asin. So, magiging ano na siya, pickle na siya or athano kung tawagin nila dito. Mga gunda. So, ito yung mga gunda na binigay sa amin nung merchant namin doon sa may farm kasi meron silang tanim na ganito. And since farm namin yun and nakita na meron kaming percentage doon, so meron din kaming share. So, ngayon, ang gagawin namin is isa-separate namin lahat ng mga to, isa-isa. Pagkatapos, gagawa si mommy ng athano or pickle daw out of this one. At dahil nga napatulog ko na ang anak ko, ay tumulong na nga ako dito sa paggawa. Habang si Sonal Masi naman dito ay busy sa gawaing bahay. Hindi nga siya pupunta ngayon sa farm dahil meron nga daw siyang natanggap na tawag at namatay nga daw yung kapitbahay. Kaya naman ay pupunta daw silang lahat doon. Pinakuha nga din sa akin ni mommy dito yung mga mangga at ilalagay nga din daw siya at isasabay sa paggawa ng athano. Meron nga din nakuhang kamatsili si Papa sa may farm, kaya naman ay binigay niya nga ito sa biyenan ko. So busy kami ngayon sa paggawa ng tinatawag nilang gundan athano. So itong bilog na ito, tinatawag siyang gunda. And then kanina nilinis na namin ni Mommy, pinunasan. And ngayon meron kaming safety pin na hawak dito. And binubutasan namin na ganito. Medyo matagal nga at maproseso ang paggawa nito at makakain mo pa nga lang daw siya after 21 days. Pagkatapos nga daw naming mabutas gamit yung safety pin, ay bababad nga daw ni mommy ito sa may asin. Maglalagay nga daw siya ng masala pagkatapos ay papatuyuin. Kapag natuyo na nga, ay maglalagay nga daw siya ng napakaraming mantika sa taas para nga daw hindi masira. Kung gusto mo naman nga daw nakainin ito ng mabilisan, ay kailangan mo nga lang daw itong biyakin sa gitna. Pagkatapos, ay alisin mo nga yung mga buto. Tinuruan niya nga ako kung ano yung gagawin. Pero napakabagal ko nga guys, at kahit maghapon nga ako dito ay hindi ko nga matatapos to lahat at tinatawanan nga ako ng asawa ko. Napansin ko nga guys sa mga pickle nila dito o yung mga atsara nila ay maanghang din at napakarami nga mga spices na nalalagay. Kayo ba guys, paano ba kayo gumawa ng mga atsara o mga pickle sa Pinas? Ano yung pinakapaborito nyong laging ginagawa?